Idinitalya ni Senator Panfilo Ping Lacson sa kanyang privilege speech kung paano sinasagawa po ang pagnanakaw ng pondo para sa mga flood control project. At pinangalanan po ng senador kung sino-sino ang ilan po sa mga kontratista at mga politikong sangkot dito. Detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, orchestrated daw ang pamamaraan o hatian sa lahat ng pondo para sa mga flood control projects sa gobyerno. Ayon kay Senator Ping Lacson, hinahati o kinakatay ang pondo sa pamamagitan ng SOP, ng lagay, ng reseta at tinatawag niyang parking fee. Ang malaking tanong, ano ang riverbank protection structure na pinondohan at sinasabing completed dito? Ito po bang nakikita nating puting pader sa screen? Pader nga po yan, Mr. President. Perimeter fence ng subdivision. Mr. President, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Idinitalye na ni Senator Ping Lacson ang iba't ibang maanumalyang proyekto na pinondohan mula sa buwis ng taong bayan. Sa kanyang privilege speech na may titulong Flooded Gates of Corruption, sinabi ng senador na ang pinaka-notorious daw ang tinawag niyang horror stories ng mga proyekto sa Hagonoy at Malolos, Bulacan. Sinuong ng aking team ang baha sa Barangay Abulalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong Construction of Riverbank Protection Structure mula sa Darcy and Ana na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure o riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Ana project. Ayon kay Lacson, orchestrated ang sindikato ng dalawang nasibak na district engineers na sina Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa loob lamang ng 3 taon, nakakuha sila ng 28 mga proyekto na pawang mga guni-guni o ghost projects. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Ana Builders. Hello, Darcy. Ang Ana and Ana, nasaan ang flood control? Ang kontraktor ng mga proyekto ang Wawa Builders at Darcy and Ana Builders. Pero ang Darcy and Ana Builders nawawala rin ayon sa senador. Isa pa sa nakita namin, ang Barangay Inarawan na dumanas rin ng pagguho ng bahagi ng River Dike. Tumabo po ito ng 1.764 bilyong piso. Sa lahat ng proyektong nilaan sa Barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Ito ang kontraktor na una na nating narinig sa ulat ng Pangulo bilang pang-8 sa mga kontratistang nakakuha ng pinakamarami at pinakamalaking kontrata sa flood control. Ilan pa sa tinukoy ng senador ang mga proyekto sa may 7 barangay sa Nawan at Baco sa Oriental Mindoro na pinondohan ng 10 bilyong piso. Tinipid, sinadyang minali at shortcut ang pagkagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. Mr. President, for 3 years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa Nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga Nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Pero sa bayan lang ng Nauhan, aabot na anya sa 1.9 bilyon ang nailaang pondo sa nakaraang 3 taon, pero ang mga proyekto gumuho na rin kasabay ng mga bagyo at malalakas na ulan. Ang proyekto anya bahagi ng insertion ng isang kongresista sa Mindoro. Meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee
na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Ayon sa senador, sistematiko ang hatian ng pondo at halos 40% na lang ang kabuang pondo ang napupunta para sa flood control projects. Sa breakdown ng senador, 8 hanggang 10% ang napupunta sa mga district engineers, 2 hanggang 3% ang para sa kickback ng District Engineering Office mula sa sobrang kita ng kontraktor, 5 hanggang 6% naman para sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee, 0.5 hanggang 1% naman para sa Commission on Audit at 20 hanggang 25% naman para sa funder o politikong naghanap ng pondo para sa proyekto. Ali, hindi pa sumasagot itong mga kumpanya. Sinubukan natin kunin ang panig nitong ilang kumpanya at mga pangalang binabanggit itong si Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech, pero hanggang ngayon ay wala pa silang pahayag. Sabi ng senador na padali yung paghahanap nila ng mga lugar at mga ebidensya sa tulong yan ng open source website na ilununsad ng Pangulo o yung website ng Sumbong Mo sa Pangulo. Tinulungan rin anya sila ng ilang insider mula sa DPWH at ilang mismong mga contractors at kanilang mga sources. May part 2 pa raw ang privilege speech ni Senator Ping Lacson at kanina hindi siya pumayag na magpa-interpellate sa kanyang mga kapwa-senador dahil masama yung kanyang pakiramdam. Ali. Okay. Mayan, dahil dito sa isiniwalat sa kanyang privilege speech ni Senator Ping Lacson, makikita talaga natin dun sa ilang lamang proyekto sa ilang probinsya. Ikaw mo nga, di ba, sa Bulacan, sa Pampanga, nabanggit din niya, hindi ba? Sa Arayat, Pampanga particular, pero pinaka-notorious daw ang Bulacan. Makikita natin na malawak talaga itong galamay nitong korupsyon. Yung mula kontratista, yung mga District Engineers Office ng DPWH, tapos yung mga mambabatas na nakikisawsaw din dito sa may parte din sila dito sa pera para sa pondo na para sa flood control project. Doon sa part 2, dadami pa at ang papangalanan pangalanan talaga ng tao at sa mismong yung mga kumpanya na involved doon sa part 2, madadagdagan pa itong papangalanan na ng mga korap. Mayan? Ali, makikita daw yan dahil doon sa mga nagpondo o naghanap ng pondo sa mga proyekto. Karamihan daw dyan kasi, Ali, ay mga budget insertions. Ibig sabihin, naisingit yan sa mga budget deliberations. Ang nakapagtataka, ayon dito sa senador, ay gaano kalakas daw itong mga mambabatas na umano'y nagsingit nitong pondo dahil yan ay nasa ilalim ng unprogrammed appropriations. Sa ilalim ng unprogrammed appropriations, Ali, hindi yan mapupondohan maliban na lang kung may sobrang pondo o may reserve at may savings ang gobyerno at kung magpapasa o may bagong pagbubuwis na ilalaan ang gobyerno para dyan, Ali. So, nabanggit ba na yun kasi sa budget reform dahil ngayon kasalukuyan nag-umpisa na yung budget deliberations para sa 2026 sa budget natin, Mayan. Itong budget reform na binabanggit nila na itong small committee na binabanggit naman ni Toby Tiangco, diyan din nagaganap itong mga kababalaghan, hindi ba? Kaya ito ay matatalakay din. Bunsod na rin dito sa privilege speech ni Senator Ping. Mayan. Ali, nangako ang mga senador na lahat ng detalye ngayong 2026 budget ilalabas yan sa website ng Senado at ng tanggapan ni Senator Win Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Finance. Madedetalye din daw dyan kung saan nanggaling yung proyekto, kung may nangyaring insertions at kung may nagbago ba hanggang dun sa Bicameral Conference Committee na siyang itinatago o yung kalimitan na closure ginagawa kung saan naisisingit umano at nagkakaroon ng kababalaghan. Okay, bilang panghuling tanong na lang siguro, Mayan, ang isa pang nakakagulantang dito, yung tinawag nga na guni-guni projects, itong mga ghost projects na ito, subalit fully paid ng DPWH. Nabanggit din yan ni Senator Ping. Mayan?
Tama, Ali. Yan daw ay dapat hanapin daw yung may-ari niyang mga kumpanyang yan at papanagutin sa batas at sila'y makasuhan dahil sa panloloko sa mga proyekto ng gobyerno. Oo, yung Darcy and Ann, pinuntahan. Wala na no? Wala na dun sa registered address. Kaya paanong matutuntun pa rin itong mga tao nito na mukhang wala na, inimbento na lamang yung address dahil pinuntahan ng staff ni Senator Ping, hindi na natagpuan dun sa address na binigay nila. Aabangan natin yung susunod na part 2 nitong privilege speech ni Senator Ping Lacson. Maraming salamat, Mayan Corvera, nag-uulat live.